So hi guys, welcome back again on my channel. So sa video nga natin na ito, tuturuan ko yung paano mag-unlock ng phone. Yung mga tipo nakalock sa na SIM card, like nakalock sa T-Mobile, nakalock sa AT&T. So yun. So ang kailangan nilang gawin ay, wait lang, ipapakita ko sa inyo muna. Kapag halimbawa maglalagay ako ng SIM card, like smart SIM, and nakalock yung phone sa T-Mobile, and kapag nailagay ko yung SIM card, madedetect siya na hindi supported. Ayan, kung makikita nyo, try natin i-set up. Dahil nakalock nga yung phone sa T-Mobile, ibig sabihin hindi ko magagamit yung SIM card ko na Smart or Globe. Ayan, SIM not supported. So, ang kailangan nilang, ilalagay ko yung link dyan sa baba. And by the way, mabait yung seller. And madali siya makipag-usap sa customer. Yun, kailangan nilang yung maliit na chip. Ayan siya. GPP-LTE chip ang tawag dyan. So, meron naman doon, i-guide kayo ng seller ko sa pagbili. So, ayun lang siya. Ganyan lang siya kaliit. Tapos, yan ang magic na gagamitin natin para mapagana natin yung SIM card sa phone na to. Unang-unang kailangan natin i-pop up lang muna natin yung SIM card. Ayan. Tapos, ilalagay nyo lang yung LTE chip. Papatong nyo lang dyan. Meron naman siyang guide para hindi kayo magkamaling lagyan. Ayan. Medyo take your time lang sa pagtatanggal nito and hindi pwedeng ulit-ulit kasi sobrang daling mapunit yung chip. As in, kailangan yun mo siyang sobrang ingatan talaga. As in. So, ayun lang siya. Yung na-order ko na GPP LTE chip, meron siyang sticky part pero merong GPP LTE chip na wala naman. So, yung na-order ko meron. So, ang kailangan nyo lang ay ilalapat nyo na mabuti yung SIM card. Yung lapat na lapat talaga mismo sa mismong LTE chip katulad nung ginawa ko dyan sa video natin. Ngayon, kapag nailapat nyo na siya, meron namang guide yan na nakasulat sa papel. Tapos, susundan nyo lang yung pattern. And kapag nakikita yung medyo mali yung ulitin nila yung gawa. And kung okay na, katulad yan, kung okay na yung SIM card, and i-check nyo mabuti kung wala ba nakaangat bago yung ipasok sa cellphone. Wait lang. Ayan, once na naipasok na, mariread na agad yung mismong phone. Sa unang setup, merong lalabas dyan. Ayan, di ba activation required? Lalabas dyan yung menu ng SIM. Ayan, kapag lalabas yan, ang i-click nyo lang ay yung, check nyo muna yung model ng cellphone nyo. Kapag Qualcomm siya or Intel. Since yung akin, Intel siya, i-click ko yung Intel. Ayan. Since nakalock sa T-Mobile yung cellphone, yan, US T-Mobile LTE ang i-click nyo. Yan siya. Tapos, click nyo lang yung OK. Tapos, click continue to set up again. Tapos, automatic na mariread yun. So, sa una, merong lalabas na, and, di ba meron na siyang signal? Uulit yung activation niya. Ganyan lang siya. Wait lang. And, hintayin nyo lang ulit na ma-read yung mismong GPP LTE chip. So, sa una, nakalagay no service. Kapag no service, ibig sabihin okay na siya. Pero, syempre, no service, alangan okay pa. Punta kayo sa settings, down to cellular data. Ayan, meron siya cellular data. Tapos, click nyo yung SIM applications. Tapos, ayun. May bumili kasi. Wait lang. Ayan, click nyo yung SIM application. Tapos, click nyo yung active SIM signal. Ayan, so activate SIM signal. Kapag click nyo yan, dadalhin ulit kayo sa activation lock. Tapos, click nyo lang ulit yung continue. Tapos yun, hintayin nyo lang na mag-loading ulit yung mismong phone. I mean yung mismong yun. Kung makikita nyo, SIM not supported, di ba? Ayan, pagkatapos ng i-restart nyo lang. Ayan, hindi pa siya kaya i-restart. So, okay na siya. Since lumabas yung SIM failure, ibig sabihin nun, hindi okay yung SIM card. Ang gagawin nyo lang para maging okay ay kailangan siyang i-restart. Yan, since nag-SIM failure siya, lumabas yung invalid SIM. So, ang gagawin nyo lang, i-restart nyo lang yung phone mismo. Ayan, sundan nyo lang yung gagawin ko. Ayan, kapag na-restart nyo, hintayin nyo lang na mag-boot up yung phone tulad yan. So, ayan, hintayin nyo lang na mag-boot up yung phone. Ayan, once na lumabas yung Apple logo, malamang mag-on yung cellphone, di ba? The Apple logo talaga yun. Ayan, wait lang. Hintayin nyo lang na ma-read yung mismong phone. Ayan.
hindi ko na siya kinat yung video para makita niyo talaga yung progress. Ngayon, after ng restart, and kung makikita nyo, na-read na yung SIM card, na meron na siyang TNT sa phone. Ibig sabihin, success yung GPP LTE chip na ginawa natin. So, ganun lang siya kasimple. So, yun na end ng video na to. Parang, yun. Yan na mismo SIM card. So, thank you so much for watching.